Ang text po natin ay nasa Psalm 103 verses 1 to 5. Mga awit 103, 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with His steadfast love and mercy, who satisfy you with good, so that your youth is renewed like the eagles. May the Lord add blessing upon the reading of His word. Tayo po ay muling manalangin. Lord, kinukomit po namin ang mga salita po ninyo. Magiging beneficial po ito para po sa amin. Matitinag po ang amin po mga puso para po, Panginoon, lalong maging mapagpasalamat po, Panginoon, sa inyo po mga ginagawa at maging mapagtiwala po, Panginoon. Lord, basbasan po ninyo kami. Ibukas po ninyo, Lord, ang amin po mga puso. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng isang buhay na masunurin po, Panginoon, sa inyo. Ito po, Panginoon, amin pong panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga kapatid, as we close this year, 2024, ini-invite po tayo ng Psalm 103 na mag-reflect ng mas malalim sa goodness and mag-respond po tayo with gratitude. Habang nagre-reflect po tayo, mag-respond din po tayo with gratitude. Alam po ninyo, ang pinakamaganda talagang gawin, lalo na po yung year-end worship, meron po talaga tayong malalim na reflection sa mga ginawa po ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Dapat laliman po natin yan dahil po ang dami-daming ginawa ng Panginoon sa atin. Kanina po natin naririnig na itinawid po tayo ng Panginoon from grace to grace. Biyaya lang po yan ng Panginoon sa atin. Kaya po tayo nakakatawid. Bawat araw po, very challenging po sa atin yan. Very challenging moment. Kung hindi po tayo sasamahan ng Panginoon, makukonsume po tayo. Hindi po tayo magpapatuloy, hindi po natin masusustain ang buhay po natin. Kaya po si David dito, paulit-ulit po niya, meron pong repeated words na binabanggit po siya. Kasi po dapat intentionally atin pong inaalala yung mga benefits na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Pag sinabi po natin intentional, tingnan po ninyo si David, inuutusan po niya yung kaluluwa niya. Sabi niya, bless the Lord, O my soul. Tama po ba? Inuutusan niya mismo yung sarili niya. That is intentionality. Kasi nga po mga kapatid, kadalasan po, ang atin pong nare-recognize na blessing from the Lord is from the outside of us. Ang mga blessing na nakikita po natin, of course, yung nasa labas. Halimbawa po, yung ating bahay. Blessed po ba kayo dahil may bahay po kayo? Amen po ba? Meron po kayong tinitiran? Pinagpapala po ba tayo dahil may nakikita tayo at meron po tayong tinatanggap na material na bagay? Amen po ba? So yan po yung mga bagay na nakikita po natin. You have your family. Nagpapasalamat po ba tayo? Meron tayong family? Of course. Nagpapasalamat po tayo, meron tayong mga mahal sa buhay na andyan po sila. So mga bagay po yan na nakikita from outside of us. Pero si David, inuutusan po niya yung sarili niya from the inside of us naman. So mula po sa kaibuturan, sa kalaliman ng atin pong kaluluwa, inuutusan po niya, sabi niya, magpuri ka, pasalamatan mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Teka muna po mga kapatid, baka malimutan natin, sabi natin, maraming blessing na recognize tayo from the outside of us, pero marami rin pong blessing talaga na nagpupuno po sa atin, na na-experience po natin in the inside. Amen? Nandiyan po yung kapayapaan, nandiyan po yung satisfaction, maraming mga bagay po mga kapatid. Ang nare-receive po natin, na-experience po natin from the Lord. So, tingnan po natin mga kapatid, ano po ba yung mga pinasasalamatan po ni David? Ito po yung title po natin, A Call to Gratitude. Yan, isang panawagan para po maging mapagpasalamat. Ano po yung mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat sa Panginoon? Number one po, bless God for His forgiveness.
Bless God for His forgiveness. Makikita po natin yan in verse 3a, sabi po dyan, who forgives all your iniquity. Siya po ang nagpapatawad. Pwede po ba nating sabihin all? Bless God for His forgiveness. Tapos po sabi doon sa verse, who forgives all your iniquities. Pag sinabi po natin mga kapatid na iniquities, it is mga kasalanan na nagawa po natin, mga offense na ginawa po natin sa Panginoon. So, wag na po nating lahatin. Ito lang po 2024. Pero isang bagay po ang tinitiyak po nitong verse na to, kaya po sinabi ko po kanina, i-mention po natin yung salitang all, pinatawad po yan ng Panginoon. God's forgiveness is comprehensive or complete. Ang pagpapatawad po ng Panginoon ay kompleto po yan, comprehensive. Sabi po doon sa praise, forgives all your iniquity. Ine-emphasize po dyan na ang kapatawaran na ibinibigay po ng Panginoon is total. Hindi po hindi po installment, hindi po pakonte-konte na pagpapatawad. Pag pinatawad po tayo ng Panginoon, kompleto na po ito mga kapatid. Isang kompletong pagpapatawad ang atin pong tinanggap. Past and present, ipinatawad na po yan sa atin ng Panginoon. Yung nakaraan nating mga kasalanan, nung tanggapin po natin siya, di ba? Meron po tayong mga nirenounce na kasalanan. Pinatawad po yan ng Panginoon. At ito pong mga present, may nagawa po natin, pinatawad na din po ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah 1:18, sinabi pa ng Panginoon, halika kayo at pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang iyong mga kasalanan, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Ito po ang pagpapatawad na binibigay po ng Panginoon. And actually, that forgiveness is constant and ongoing. Pwede ba nating sabihin yan? Constant and ongoing. Pinatawad po tayo doon sa past, pinatatawad po tayo dito sa present, at patatawarin po tayo sa mga magagawa nating kasalanan in the future. Of course, mga kapatid, hindi po passes yan. Kasi kung minsan, para pong pag may nakita po tayo sa Bible, masyadong exaggerated yung pong ating interpretation. Yun naman pala, yung future sin, papatawarin ni Lord, di gumawa na lang ako ng kasalanan. Kasi parang iniisip po natin, yan ang sinasabi po sa Bible. So meron pong provision si Lord. Saan po natin makikita po yan? Ang sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just, and He will forgive our sins and cleanse us from all our unrighteousness. So meron pong ongoing forgiveness. Yan po yung nagre-restore po sa atin. Imaginin po ninyo mga kapatid, nung January 2024, kung tayo po ay nakakommit ng sin, tapos hindi po nahabag sa atin si Lord, at hindi po siya naawa, hindi po tayo pinatawad, alam po ninyo, it is something that separates us from the Lord. Yung sin, mga kapatid, yung kasalanan, hindi po simple yan. It is something that separates us from the Lord. Yan po yung nagpapahiwalay po sa atin sa Lord. Kaya po, kung hihingi po tayo ng tawad sa Kanya, tayo po ay repentant, nare-restore po yung relationship. Hello mga kapatid. Nare-restore po yung relationship at nagtatamo po tayo ng pagpapala mula sa Panginoon. It restores our fellowship with Him. At nai-empower din po tayo to live in freedom. Imaginin po ninyo yon mga kapatid. Kung nakagawa tayo ng kasalanan, tapos hindi tayo makaramdam ng kapatawaran, di buong taon punong-puno po tayo ng guilt. Tama po ba? Yung po bang namumuhay ka pero parang hindi payapa yung buhay mo. Punong-puno po tayo ng guilt. Meron po tayong guilty feelings. Naranasan nyo na po ba yun mga kapatid? Huwag na po sa Lord. Kumisan nagkasala po tayo sa partner natin. Nagkasala po tayo sa mahal po natin sa buhay. Tapos parang ang tingin mo, hindi ka naman nakaka-receive ng forgiveness. Di po ba laging may barrier? O kaya po may lungkot? O kaya po nahandun po yung guilt po natin. Pero kapag alam po natin, malinis na, nare-restore even our relationship. Sa God, nare-restore our
fellowship with Him. And actually, kauna-unahan pong binanggit yan. Kung mapapansin po ninyo, doon po sa ating few verses na binasa, Psalm 103, verses 1 to 5, kauna-unahang binasa. Kasi po, ito po yung gateway, yung pong forgiveness ng Panginoon. That is the gateway for another blessings na ibubuhos pa niya. Hello mga kapatid. Hindi ko alam kung ano yung pagkakatitig po ninyo sa akin no? Sabi siguro nung iba, grabe si pastor no? New Year na New Year puro kasalanan ang pinag-uusapan. So, hindi po yung kasalanan mismo pinag-uusapan po natin dito. Ang pinag-uusapan po natin yung mercy ng God. Ang pinag-uusapan po natin na dapat po tayong maging thankful ay yung forgiveness ng Panginoon. Okay? Kasama lang po, of course, na mapag-usapan din po natin yung sin kasi prone naman po talaga tayo na makagawa ng mga kasalanan. Pero ang God, siya po ay isang Diyos na nagpapatawad at nagre-restore po ng relasyon po natin sa Kanya. Kaya po, dapat wala po tayong guilt, makakapamuhay po tayo na may freedom, meron pong kalayaan. And lastly, dyan po sa bagay po na yan, sabi natin, siya yung pinaka-gateway para maranasan pa po natin yung mga kasunod na blessings na binabanggit. Siya po kasi yung pinakadaan. Kasi alam po ninyo, kung meron po tayong sin na iniingatan at hindi po ito pinatawad ng Panginoon, iyan po yung magbablock ng iba pang mga blessings na supposedly ma-experience po ng mga anak niya. Hello mga kapatid. Dapat po mag-reflect po tayo dito. Minsan baka nag-iisip tayo, bakit hindi ko masyadong maranasan yung blessing ni Lord? Baka meron pong unconfessed sin, baka merong hindi pa po tayo inilalapit sa Panginoon. Ang ganda naman ng provision ni Lord no? Sabi niya, if we confess our sin, provided po mga kapatid na tayo po talaga ay repentant, okay? So yung forgiveness, yan po yung foundation of other benefits na dapat po nating matanggap pa mula po sa Kanya. So think about specific moments na tayo po ay nagkasala, at tayo po ay pinatawad po ng Panginoon. I'm sure yan din po nagbigay po sa atin ng peace sa atin po mga puso. Ang number 2 po natin, bless God for His healing. Bless God for His healing. Ano po sabi ng sumunod na praise, who heals all your diseases. So, sabi po, siya ang nagpatawad ng ating mga kasalanan at siya din po ang nagpagaling sa atin pong mga karamdaman. So, pag sinabi po nating healing, kagalingan, ito po ay holistic. Pag sabi po nating holistic, dinidescribe po nito, nakasama po, naka-include po dito yung physical healing, yung emotional healing, yung pong spiritual healing, yung pong relational restoration. Ito pong bagay po na to, maganda din po na makita po natin, ganun pala magpagaling si Lord. Yung physical healing, no doubt po dyan mga kapatid. Siguro po isang patotoo. Nandiyan po si Ate Resty. Yan. Kita po natin kung paano po yung kanyang katawan ay sinusustain po ni Lord. Ate Resty, ilang operasyon ka na nga? 4 na operasyon na. Grabe. Wag mo nang panlimahin Wag mo nang pili. Okay na, mahirap naman. Mahirap naman parang lagi kang binibiyak. Okay? So, grabe po yung blessing ni Lord at grabe po yung pag-alalay, yung pagsusustain ni Lord sa katawan po natin no? Ako po, 3 years na rin pero hindi ko pa rin malimutan na naging very, tawag po dyan, talagang sobra na critical na nangyari po sa akin. Imagine po ninyo, 20% na lang yung gumagana yung puso ko. Kumbaga sa sasakyan, 20% na lang umaandar yung umaandar po yung makina. So hindi na po makakaakyat ng Baguio po yan. So kay road test po yan, medyo alanganin na. Pero salamat po sa provision po ng Panginoon. Salamat po sa Kanya pong pagpapagaling. So physical healing.
Kapag gusto talaga ng Panginoon na mabuhay po tayo, nothing is impossible. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Siguro po hindi naman natin kailangan malagay sa napaka-critical na kalagayan para ma-appreciate po natin yung healing coming from the Lord. Marami po sa atin dito, nagkasakit din naman no? Iba-ibang klaseng karamdaman, pero si Lord po ang nagre-restore. Meron pong physical, meron pong emotional. Sino po sa inyo yung parang nagdrama-drama ng mga nakaraang buwan? Yung po bang ang dami po nating drama, nahawahan na po tayo ng mga K-drama. Kapapanood po natin, yan, movie marathon, dala-dala na rin natin sa buhay natin yan. Yung lungkot, yan, yung meron po tayong mga experiences na hindi tayo maka-move on talaga. Okay? Hindi tayo maka-get over doon sa mga experiences po natin, mga kaibigan po natin na parang nagtaksil, okay? Mga tao na nakagalit po natin sa buhay. So, nag-suffer po tayo emotionally. May mga failure po tayo. Meron po mga bagay na hindi po tayo nag-succeed. Okay? Parang may mga high expectation po tayo. Hindi naman po natin naabot. So, kung minsan nagdudulot po yan ng problemang emotional. Pero si Lord pa rin po ang nagpapagaling. Kasi po, si Lord ang kakompletuhan ng buhay po natin. Tama po ba yan mga kapatid? Amen po ba? He's more than enough. Kuminsan kahit failure ka sa maraming bagay, hindi mo nakamtan ang ilang mga bagay, but God, pag nasa atin po siya, He is more than enough. We are complete in Him. So spiritual and relational restoration. Kuminsan may mga experiences din tayo na di ba, parang nagdi-decline tayo spiritually, nawawala yung init natin sa paglilingkod sa Panginoon. And we come to God and we ask God for restoration. Kasi kuminsan parang, di ba, yung parang we are backsliding. Nakaka-experience po tayo ng mga ganyan mga kapatid, panglalamig sa Panginoon. Pero yung mga spiritual po na yan, nakaramdaman, ang Panginoon din po ang nalalapitan po natin para magpagaling sa atin. And relational restoration. Sino po sa atin yung may mga nakasamaan ng loob na kapatid o nakasamaan ng loob na family members? Meron po bang ganon? O wag na magtaas ng kamay. Wag na magtaas ng kamay. Pero ang Panginoon pa rin po ang nagbibigay po sa atin ng kababaan ng loob, ng humility para ma-restore po ang mga relationship po na yan. So, God's healing is holistic. Yan, kabuuan po yan mga kapatid. Sabi po sa Psalm 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ganda po nitong verse na to. So, God's healing is personal. Hindi lamang po mga kapatid, masasabi natin na ang healing ng Panginoon ay holistic, kundi it is personal. God's healing is personal. Tingnan po ninyo, siya po yung nagbabandage, di ba? Sabi po doon sa verse, He binds up their wounds. He heals the brokenhearted. So nung banggitin po ito ni David, tinetestify po niya na ang God ay may personal involvement in all your diseases. So, ang God ay nagke-care, very intimate, at talagang nakatutok po sa atin at alam po niya yung mga pinagdadaanan po natin. Jeremiah 17:14. Jeremiah 17:14, Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I will be saved. For you are my praise. So, ito po yung pahayag ng isa pong propeta ng Panginoon. Pagalingin mo ako, Panginoon, and I will be healed. Gagaling ako. This is a declaration. So God's healing points to His ultimate power. Ang kagalingan po, mga kapatid, na na-experience po natin, itinuturo lang po tayo, pinopoint tayo doon sa kapangyarihan, ultimate power ng Panginoon para po tayo ay pagalingin. So every act of healing we experience, ito po ay glimpse.
Pagpapakita, pagpapahayag ng sovereignty ng Panginoon and His compassion to His people. So salamat po mga kapatid sa kagalingan. Ang isa po na manonotice po natin, ang kagalingan po ng Panginoon, mas inuuna po niya yung spiritual before physical. Nag-agree po ba kayo dyan mga kapatid? Kuminsan ang tao, ang tinitingnan po natin, Lord, pagalingin mo ako. Pagalingin. Ang tinutukoy po natin dyan, yung mga illnesses, yung pong ating sakit na nararamdaman sa ating katawan, pagalingin mo ako, Lord. Pero dapat po, ang reflection po muna natin, yung ating physical o yung spiritual na kalagayan. Kasi ang unang hinihil ng Panginoon, yung pong spiritual before physical. Kasi tingnan po natin to, no? Kung papagalingin ka agad ng Panginoon, yung atin pong physical, without reflecting the spiritual, baka paggaling po natin kung ano-ano lang ang gawin natin. Tama po ba? Halimbawa, kahit po sa blessing, pag pinagpala ka ng Panginoon na hindi okay ang buhay natin, malamang magwawalwal lang tayo. Tama ba? Wawaldasin lang natin mga blessing na to without recognizing God. Pero kapag naayos mo na yung spiritual na buhay po natin, edi mas okay. Di ba? Okay ang spiritual and then kasunod po niyan yung pong physical na kagalingan. Number 3, bless God for His redemption. Bless God for His redemption. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Praise God for His redemption sa Kanya pong pagtubos. God's redemption rescues us from despair. Yung pong pit na tinutukoy po dito, doon po sa verse, tayo po ay niredeem ng Panginoon doon sa pit. Pag sinabi po nating pit, ito po yung nagsisimbolize po ng hopelessness. Ano po ba ang Tagalog ng pit? Hukay, di ba? Tama ba? Pag sinabi, PIT. Pag sinabi nating pit, ibig sabihin yan, hukay. Iniligtas ako ng Panginoon sa ilalim o iniligtas ako ng Panginoon sa hukay. Nagsisimbolize po yan ng hopelessness, kawalan ng pag-asa. So, nagsisimbolize din po yan ng distraction or pwedeng nagsisimbolize po yan ng death. So, inabot po tayo ng Panginoon doon po sa mga darkest moments ng buhay po natin at inangat po tayo ng Panginoon. Psalm chapter 40 verse 2. Sabi po sa verse, He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. So ang Panginoon ang nag-aahon po sa atin sa malalalim na lugar kung saan nahandun po tayo. So imaginein po natin, nasa pit tayo, nasa hukay po tayo, o nasa balon po tayo. So sobrang dilim, parang wala na pong pag-asa, but here comes God na tayo po ay hinawakan, tayo po ay iniahon po niya. So mag-reflect po tayo mga kapatid sa mga circumstances po natin sa buhay na parang balon na malalim, na parang ang lahat ay imposible, pero dahil po sa tulong ng Panginoon, nakaahon po tayo. So yung redemption po ng Panginoon is rooted in His grace. Kaya po tayo nire-redeem ng Panginoon. Ito po ay dahil po sa Kanya pong biyaya lamang sa atin. Colossians 1:13-14, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So, ang redemption po ng Panginoon, meron din po itong layunin, meron po itong purpose. Kaya po tayo nire-rescue ng Panginoon is for restoration. Kaya po siguro mga kapatid, kung naka-experience po tayo ng mga ganitong mga bagay, dahil niredeem po tayo ng Panginoon, dapat meron din pong restoration, meron din pong parang pagsiset po tayo ng mind in 2025, merong renewal of vision, meron pong renewal of your dreams. Hello mga kapatid.
Yung po bang mga hindi po ninyo naabot noong pong 2024, inilibing nyo na po? So hindi po dapat ilibing, kasi meron pong restoration, pwede pa pong mangyari po yan. Pwede pa po tayong umasa, pwede pa po tayong mangarap kasi niririnig po ng Panginoon yung ganyang mga moments sa buhay po natin. And last, pang-apat po mga kapatid, ang dami po itong binanggit ni David. Number 4, bless God for His love and mercy. Purihin po natin ang Panginoon sa Kanya pong pag-ibig at sa Kanya pong kaawaan. Verse 4b, who crowns you with steadfast love and mercy. Alam po niyo, ang dami-dami nating pinag-aralan about the love of God nung pong nakaraang simbang gabi po natin, nung atin pong Christmas Eve service. Puro ang topic po natin dyan ay love of God and mercies of God. So, siya po ay nagka-crown po sa atin. Ikinukorona po sa atin ng Panginoon. Yan pong steadfast love na yan and mercy po niya. Yung God's steadfast love, hesed po yan sa Hebrew. Ibig sabihin, it is a loyal love. Loyal love. It is covenantal love. It is, parang sabihin po natin, when we say covenant, hindi po yan nawawala. Kasi nakikipagtipan ang Panginoon na mamahalin po tayo buong panahon. At hindi po siya nagfe-fail. That kind of love never fails. Okay? His love never fails. Never runs out. Hindi po yan nauubos. Kaya nga po doon sa Lamentations 3:22-23, sabi, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang ganda po ng inawit po natin kanina. Nakakaantig po ng kalooban para hindi ka magpasalamat kay Lord. Habang kinakanta mo, great is thy faithfulness. Very timely na awit in closing this year na mag-reflect po tayo sa kabutihan ng Panginoon. So, with regards to God's love, it is loyal love, unchanging love, unconditional love from the Lord. Minamahal po tayo ng Panginoon. At yan po yung pinapasalamatan po natin throughout this year, 2024. Nadama po natin yung pagmamahal ng Panginoon. And lastly, number 5, bless God for His satisfaction and renewal. Bless God for His satisfaction and renewal. So, pinapasalamatan po natin ng Panginoon kasi pinupuno po niya tayo. Sinasatisfy niya po tayo. And meron pong renewal. Ano pong renewal ang binabanggit po dyan? So, renewal of strength, kagaya daw po ng isang youth, kagaya ng isang bata, bumabalik ang ating kalakasan. Yung pong salitang satisfy, nagko-convey po yan ng idea na complete fulfillment, na huhusto yung atin pong inaasahan, may fulfillment. Minimit ng Panginoon not only the physical needs, kundi po yung deep longings of the soul. Hindi ko po alam mga kapatid, di po ba minsan parang may mga bagay na gusto ka makuha, pero nakuha mo na, pero unsatisfied tayo. Meron kayo experience na ganon? Parang eto na, pinag-pray mo naman siya, tapos dumating, pero parang may kulang. Alam po ninyo, dalawang bagay ina-accomplish ng Panginoon. Minsan, yung prayer natin, kadalasan pala yung prayer natin, tinutugunan niya, and then yung pangangailangan ng soul mo to be satisfied, yung po, pinupunan din po yan ng Panginoon. Kasi alam po ninyo mga kapatid, kahit anong bagay ang ma-experience natin without the satisfaction of the soul, hindi din po masaya ang buhay. Kaya magtataka po kayo dun sa iba, bakit ang saya-saya nila, ganito lang ang kanilang na-experience. Yung isa naman, parang sobra-sobra ang kanyang karanasan sa buhay. Sobra-sobrang abundance pero malungkot. Dalawang bagay nga po dapat masatisfy eh. Hello mga kapatid, sana po nasusundan po ninyo ako. Dalawa po dapat nasasatisfy. Yung pong sabihin natin, appetite of your body,
Di ba, merong hinahanap din ang ating katawan. Kaya nga po tayo lumalapit sa Panginoon at humihingi. Pero not necessarily kapag dumating po yan, nakakaramdam na po tayo ng satisfaction. Kasi may longing pa rin ang soul eh. At yung soul natin, kapag hindi po yan naka-align sa Panginoon, you will never be satisfied. Malulungkot ka pa rin, di ba? Ang dami-dami ng dumating na bagay sa iyo, pero punong-puno pa rin tayo ng kalungkutan. So ang Panginoon, sinasatisfy po yung mga bagay po na yan. Sabi po sa awit 107 verse 9, mga nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. For He satisfies the longing soul, and the hungry soul He fills with good things. So yan po yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin. So sabi po, pinagpapala tayo, sinasatisfy tayo. Meron din pong pagre-renew ng strength. God renews our strength like the eagles. Inihalimbawa po sa isang agila. Yung agila po, symbol po yan ng strength. Symbol po siya ng resilience. Symbol po siya ng endurance. So just like the eagle that soars high, lumilipad ng sobrang taas, ganon din naman kayang i-renew ng Panginoon ang atin pong lakas. God renews our energy, our hope, our passion. Speaking of energy, mga kapatid, ako po natutuwa, no? Ayoko naman pong masyadong parang i-overuse ang aking katawan, pero natutuwa lang po ako kay Lord. Kasi po, hindi naman laging may bakanting araw ako eh. Pero yung bakanting araw ko, alam po ninyo, no, isang araw, nakita ko po yung mga upuan po namin, nanghihinayang ako. So, ang ginawa ko, inilabas ko, tapos niliha-liha ko. Yan. Tapos bumili ko ng Polytaf, minasilyahan ko, niliha ulit. Okay? Tapos, pininturahan ko ng panibago. Yan, mukhang bago ulit. So, naubos yung maghapon ko ng gano'n. Alam siguro ni Kuya Nonoy, of course, alam ni Kuya Nonoy yan. Yung magmasilya ka, di ba? Magmasilya, yung pahit na masilya, hintayin mo matuyo, nilihain. Ayan. Hanggang sa maging makinis ulit. Tapos nung gabi, Friday, kailangang sunduin ko si Kay. So, sumundo pa kami kay Kay. Lumabas si Kay ng opisina ng 10 p.m. So mag-iintay pa kami dito, 10 p.m. So 1 hour ang travel time niya. Tapos nung dumating, bumalik pa kami ng Bulacan. Pagbalik namin ng Bulacan, siguro po mga magwa 1 o'clock na. Malapit na siguro mag-alauna. Ayan. Sabi ko, grabe rin yung lakas ko. Talagang salamat sa pagpupuno ng Panginoon. Iba talaga pag 40 plus ka lang. Di ba? So hindi na nabago yung edad ko. Talagang 40 plus. Pero hinihingi ko po talaga sa Panginoon. Kasi sabi ko, Lord, kung i-bless mo ako ng buhay, ayoko naman ng parang tumatanda ka, pero yung, alam mo, yung alagain, yung hirap na hirap. Sabi ko, kung i-bless at isustain ng Panginoon yung buhay ko, gusto ko naman isang buhay na nakakagawa, isang buhay na malakas, okay? So, and true enough, talagang na-experience ko yung pagsama ng Panginoon at pagsusustain sa aking lakas. So, kahapon, Saturday, tuloy-tuloy pa rin. Kasi nga, sabi ko, hindi naman laging may bakanting araw. So sabi sa Isaiah 40 verse 31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. So yung katotohanan na pwedeng ibalik ng Panginoon ang ating lakas, physical. Pwede din naman pong ibigay ng Panginoon sa atin yung energy po natin to hope again. Diba? Yung iba naman kaya hindi na umaasa, baka wala na tayong inaasahan in 2025 kasi nanghina na tayo na umasa pa. And God can renew our energy
renew our hope, and can renew our passion. Yung iba baka wala ng drive, no? Wala ng momentum. Wala na po yung gigil, di po ba? Nanonood po ba kayo ng Incredible Hulk dati? Meron pa ba ngayon nun? So, hindi na ako updated no? Pero dati nanonood ako niyan. Si Incredible Hulk, kailangang pagalitin mo no? Pag hindi nagalit, walang lakas. Pero ang problema po sa atin, baka yun pati yung gigil, pati yung galit nawala na yung fire, nawala na yung passion. So, bakit? Kasi nga po, nanghina na po tayo. Wala na po yung strength po natin para umasa pa, para tumingin pa sa hinaharap. Wala na po yung passion po na yon. So, God's satisfaction and renewal are found in Him alone. Sa Kanya lang po ito nanggagaling. Jeremiah 31:25, "For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish." Sa Tagalog, sapagkat pagpapahingahin ko ang mga napapagod at bubusugin ko ang mga nanghihina dahil sa gutom. Kaya sasabihin ng mga tao, so may mga kasunod po yung praise. Pero yun lang po ang gusto po nating makita, galing po yan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sapagkat pagpapahingahin ko, okay, palalakasin ko ang napapagod, bubusugin ko. Sa Kanya po lahat galing po ito, mga kapatid. So renewal comes as we trust in Him, as we dwell in His presence, not striving for things that cannot truly fulfill us. Kung minsan, gusto po natin, sarili lang natin no? Mafulfill ito sa magitan ng aking sarili. No, hindi po mangyayari po yan. Ang fulfillment ng maraming mga bagay, ang renewal, hindi po galing po yan sa sarili po nating sikap, kundi galing po lahat yan sa atin pong Panginoon. So harapin po natin, tatapusin po natin ang taong pong ito, be thankful to God. At haharapin po natin ulit ang 2025, let us be hopeful na ang Panginoon ay muling tutulong po sa bawat isa po sa atin habang ang buhay po natin ay nakasubmit po sa Kanya. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo, mga kapatid? Papasalamat po tayo sa Panginoon sa pagpapatawad. We thank the Lord for His forgiveness. Salamat po sa Kanya pong renewal. Salamat sa pagbibigay po niya ng strength for 2024. Kaya po tayo nakasustain. Salamat sa pagre-redeem po niya sa atin. Siya po yung naghahango sa atin sa kawalan po ng pag-asa. Siya din po ang nagpapagaling po sa atin para magpatuloy po tayo sa buhay. And we declare that the goodness of God will follow us. Kagaya po ng sinabi sa Psalm 23, "Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life." Yung susundan ka talaga or sinasamahan ka ng kabutihan ng Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa mga bagay na ginagawa po ninyo sa amin. Thank you, God. Na-appreciate po namin, Panginoon, ang inyong kabutihang loob, ang inyong pong mga tulong po, Panginoon, sa amin. Sa mga panahon na kami po ay may mga difficulties, kayo po, Panginoon, ang nagbibigay po sa amin ng lakas. Thank you, Lord, for strengthening us, for restoring us, for giving us renewal. Salamat po, Panginoon. At umaasa po kami, ganito din po ang gagawin po ninyo sa amin for 2025. Kayo ang Diyos na sovereign, kayo ang unchanging God, hindi po kayo nagbabago, Panginoon, sa lahat ng panahon. Thank you so much. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen.